Kamusta pong muli mga katambay? Nagbabalik pong muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po. Dito po sa ating Tambayang Makabayan, kinukomentohan po na inyong lingkod mga katambay. Ito po, magkomento po tayo muli. Ito po, talagang only in the Philippines, amazing mga katambay. Sa kabila po ng mga nakaraang survey, kailan lang po, lagpak at napakababa po ng sinasabing survey ng Pangulong Marcos, nasa 20 plus lang po. Di po ba? Yung mga survey, approval, at tiwala ng mga Pilipino. Pero ngayon po, mga tambay, bigla pong napakataas po ang survey po ng Okta Research Survey, mga katambay. Pakinggan po natin ang balita. Talagang pagka may himala, ay darating at darating sa iyo ang himala, mga katambay. Naghimala po ang survey po ng Okta Research. Isang himala. Pakinggan po natin mga tambay ang himala at komentohan po natin. Tumaas ang trust and performance rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. habang bumaba naman ang rating ni Vice President Sara Duterte batay sa pinakahuling resulta ng Okta Research Survey. Base sa resulta ng pinakabagong tugon ng Masa Survey, 71% ng mga Pilipino ang nagtitiwala sa Pangulo. 2% itong mas mataas kumpara noong unang quarter ng taon. Bumaba naman ng bahagya ang trust rating ni Vice President Sara Duterte sa 65% mula sa nakaraang 68%. Samantala, 24% naman ng mga Pilipino ang undecided. Isinagawa ang survey ng Okta Research mula noong June 30 hanggang July 5 sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 respondents. Yan, salamat po sa balita ng UNTV mga tambay. O, nagulat po ba kayo? Tambay, naagulat po, no? Parang kailan lang, hirap na hirap po ipakita ang mga sinasabing survey po ng ating Pangulo, di ba? Hirap na hirap dahil mababang mababa, nasa 20 plus. Pero ngayon, ipinagmamalaki po ng mga sinasabing yung mga humahanga at talagang nakikita nila ang napakagandang performance po ng ating Pangulo. Lalo-lalo po ang Okta. Ang Okta Research Survey na ginanap at gumuha po ng survey ang Okta Research. Napakagaling po. Talagang napakagandang pag-usapan po ang survey po ng Bagong Pilipinas sa pangunguna po ng ating Pangulo. At talaga ipinagmamalaki po mga tambay. Magmula raw po yung napakataas na 69%, ngayon tumaas pa. Naging 71% mga tambay. Samantalang sa BP Sara, nakita niyo po yung dating 68%, aba, lumagpak po. Naging 65% na lang po mga tambay. Pero para kay Kamanong, sa inyo na lahat ang survey na manggagaling sa Okta Research Survey. Pati yung survey ni Vice President, ibigay na rin natin sa Pangulong Marcos Jr. Dahil talagang napakagaling naman po talaga, di po ba mga katambay? Kayo po, di ba? Hindi po ba kayo nagagalingan sa ating Pangulong Marcos? Di ba? Ubod po ng galing. Napakarami pong nagawa sa loob ng 2 taon ng Pangulong Marcos. Di po ba? Napakarami po. Yung pagsugpo po sa mga smuggler, di po, sa ating bansa, wala na po. Wala na pong mga smuggler. Di po ba mga tambay? Yung sinasabing krimen sa ating bansa, nasugpo na rin po ang krimen. Kaya nga po ang Maynila, number 1 po sa pinakamataas na krimen at drugs. Nasugpo na po yan. Napakaganda po ng performance po. Kaya napakataas ng rating. Ganon din po ang droga. Halos nasusugpo na po lahat, mga katambay. Nasusugpo na po ang droga sa ating bansa. Di po ba? Kaya nga po, natatakot na po lumabas ang ating mga kababayan dahil sa kakaunti na yata ang droga. Dahil sa galing po ng ating Pangulo na napakataas po at ang tiwala ng mga Pilipino, yung trust rating mga tambay at approval, napakataas. Di po ba? Yung sinasabing mga proyekto pong kapaki-pakinabang na nagagawa po ng ating Pangulo, yung sinasabing build, 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 better more. Napakarami po yatang nakita natin dyan mga kababayan. At lalo-lalo na po yung pinagmalaki sa SONA, mga katambay. Yung pinagmalaki sa SONA na 5,500 flood control. Di po ba? Na ginagastusan po
ng 1 billion mahigit araw-araw. Talaga pong tataas ang rating ng ating Pangulo, ang trust rating, ang sinasabing approval ng ating Pangulo dahil sa ganda po ng mga programa. Di ba? At yung sinasabi pa po na ang proyekto niya ay 1 milyon pabahay taon-taon. 1 milyon na pabahay. Di umano komento ni Kamanong. Yan po, tapos na po yan. 2 milyon na pong pabahay ang nagagawa ng bagong Pilipinas. Dahil 2 taon na po sa pwesto ang ating Pangulo. Kaya 2 milyon na po halos pabahay. Kaya po, napaagaling po ng performance ng ating Pangulo, mga tambay. Kaya yung tiwala ng mga Pilipino, ay yan po, nakikita po natin sa Okta Research, yung sa survey, 71%. Di ba? At napakarami pang programa na talagang kapaki-pakinabang. At nakikita na rin po natin, mga tambay. Kaya tumaas ang approval at ang trust, ang tiwala ng mga Pilipino dahil nalalasap na po natin, mga tambay, ang mga sandamukal na biyahe ng ating Pangulo, yung mga biyahe niya na magbibigay po ng napakaraming trabaho at mamumuhunan sa ating bansa. Nalalasap na po natin, mga katambay. Nalalasap na natin. Kaya nga po, pinagkakatiwalaan po ng husto ang Pangulong Marcos Jr. Dahil napapakinabangan po ng mga Pilipino yung sinasabi kong mga biyahe travel ng Pangulo. Kaya po ito po, ang tiwala ng mga Pilipino ang taas. At syempre po, yung sinasabi nga ni Kamanong, mga tambay, marami pa po na talagang hindi bababa ang tiwala ng mga Pilipino sa ating Pangulo. Di po ba? Ano pa? Yung mga proyekto niya, yung kanyang ipinangako na pagbaba, lalo ang bigas, nangyari na po! Nangyari na. Kaya nga po, bumalik ang tiwala at napakataas ng tiwala ng mga Pilipino. Dahil nangyari na po. Yung 20 pesos, nangyari na po, mga tambay. Nangyari na sa panaginip. Sa panaginip po, naibaba na po, mga katambay. Dahil sa galing ng performance ng Pangulong Marcos Jr. Lahat po ng kanyang mga binitawang salita, tinuran sa mga Pilipino, nangyari at natupad. Di po ba? Saka yung napakaganda po niyang proyekto na talagang kapaki-pakinabang po sa lahat ng mga Pilipino. Kasama na mga taxpayer, mga tambay. Kasama ang taxpayer na nakikinabang po sa napakagandang programa ng Pangulo, kasama po ang speaker ng Kamara na pinsan na si Speaker Romualdez, mga tambay. Ano po yun? Yung ayuda. 2 taon na po na ayuda ng ayuda. Yan po ay kapaki-pakinabang po sa buong Pilipinas, mga tambay. Sa mahigit 100 milyong Pilipino, nakikinabang po sa proyekto po na ubod po ng ganda. At lahat ng mga Pilipino ay naikinabang po dito, mga katambay. Napakagaling po. Di po ba? Ramdam na ramdam po natin ang mga programang kapaki-pakinabang po. Di po ba? Mga katambay. At yung isa pang pinagmamalaki po na talagang pangdiinan na po, mga katambay. Yung isang proyekto na talagang history na po ito sa ating bansa. Na talagang ipabababain po ang mga presyo ng bilihin. Yung Kadiwa, mga tambay, yung proyektong Kadiwa, nakikita nyo naman po, makakabili po kayo ng abot kayang halaga na kakarampot yung kita sa Kadiwa, mga tambay. Buong Pilipinas po naikinabang po sa Kadiwa. Napakamura po sa Kadiwa, mga tambay. Proyekto po ng bagong Pilipinas yan. Talagang napakataas ng tiwala ng mga Pilipino sa napakaganda pong programa ng ating pamahalaan. Katuwang po ang speaker ng Kamara. Sa napakagandang proyekto, ang Pilipino ang naikinabang. Ayuda. Di ba? Ano pa? Ano pa masasabi natin? Ayuda pa lang, panalo na tayo. Dadagdagan mo pa ng Kadiwa. Aba, sobra-sobrang tayong napakaswerte, mga katambay. Para tayong tumama sa loto, first prize. Sa ganda ng mga programa na buong Pilipino, kasama ang OFW na nasa labas ng bansa na naikinabang sa napakagandang programa ng pamahalaan natin ngayon, mga tambay. Di po ba? Sandamukal na trabaho ipinangako na magbibigay ng mga negosyo at ang maikinabang ay nasa laylayan. Natutupad na po, mga tambay. Napapakinabangan na, mga tambay. Di po ba? Kaya, paniwalaan po natin
ang survey po ng Okta Research Survey. Paniwalaan po natin mga tambay. Dahil para po sa Okta Research, lahat po ng kanilang ginawang survey ay makatotohanan. Talagang mga Pilipino po ay natutuwa at ang tiwala, di ba? At yung lalong lumaki ang approval at ang tiwala ng mga Pilipino sa ating Pangulo. Nung lumabas na po si Cathy Binag, nagpataas po ng rating at tiwala sa ating Pangulo. Yung paglabas ni Cathy Binag, mga tambay. Ito na po ang pinakamalakas na nagpataas po ng approval or tiwala o rating ng mga Pilipino sa Pangulong Marcos, yung tiwala. Di ba? Dahil inilabas ni Cathy Binag na yung sinasabing kasama pa ang Voltes 5. Ang buong pamilya halos, anak, First Lady at kasama ang ating Pangulo na addicted at gumagamit na pinagbabawal na gamot ayon kay Miss Cathy Binag. Cocaine, ang mga barkada, kapwa mayayaman, kagrupo sa Voltes 5. Kaya lalong tumaas po ang tiwala ng mga Pilipino sa ating Pangulo, mga tambay. Nagtiwala po nung paglabas ni Cathy Binag at meron pang kasamang bonus na USB, mga tambay. Kaya naramdaman po ng mga Pilipino na talagang yung tiwala ng mga Pilipino katulad ni Kamanong nasa Pangulong Marcos. Halos lahat natupad. Pati yung issue sa droga niya, nagpataas po ng kanyang approval at yung rating, trust rating ng mga Pilipino. Tiwala. Di ba ba? Napakarami pa pong programa. Di ba ba? Kasama na po ang sinasabing sa PhilHealth, yung pagkuha at paggamit ng pondo ng PhilHealth, naitaas din po ang tiwala ng mga Pilipino sa ating Pangulo. Sa gobyerno po ng bagong Pilipinas. Tiwala po. Yung nangyari po ngayon, napakaraming perang bilyon ang nai-transfer po yata, mga tambay, na nawala sa pangangalaga ng PhilHealth. Di po ba? Saka yung isa pa, yung programa po ng Maharlika, isa rin po sa pinagkatiwalaan po ng mga Pilipino yan, mga tambay. Yung Maharlika Fund. Napakarami na pong kinikita niyan, mga tambay. Kapaki-pakinabang po sa Pilipinas yan, yung Maharlika Fund, mga tambay. At yung issue po sa loto na history po ng Guinness of Book Record, pwede natin idalin sa Book of Record yan, sa Guinness, na tayo lang sa Pilipinas ang halos tumatama ng napakarami mga Pilipino. Tumatama sa loto, napakadalas. Kaya po ang tiwala ng mga Pilipino, nandito po sa ating Pangulong Marcos. Wala po kay BP. Si BP po, bumababa po ang tiwala ng mga Pilipino. Napupunta po lahat sa ating Pangulo. Dahil sa napakaganda pong programa na kitang-kita ng mga Pilipino. Ang mga programa nakapaki-pakinabang sa ating bansa. Di po ba, mga katambay? Napapakinabangan nyo po, di po ba? Nararamdaman nyo. Pwede nyong amuyin. Pwede nyong dilaan ang mga proyekto, mga katambay. Di po ba? Ramdam na ramdam ninyo. Sa 2 taon pa lang, hinigitan. Hinigitan po ng Pangulong Marcos ang mga nagawa ng dating Pangulong Duterte. Dahil ito na po ang pinakamagaling na presidente sa kasaysayan ng Pilipinas, ang Pangulong Marcos Jr. Dahil nakikita po ng isang Okta Research Survey ang kagalingan ng isang Marcos Jr., mga tambay, sa ating bansa. Kung ang tatanungin nga natin, komento ni Kamanong, kung ang tatanungin natin ay Okta Research, baka hindi na po palitan ito. Ang ating President Marcos Jr., dapat hindi na palitan kung ang tatanungin natin ay ang Okta Research. Dahil ubod po ng galing ng presidente natin ngayon. Napakagaling. Nakita niyo po? Napakagaling, napakatapang, di ba? Nakita niyo naman po, pati ang Philippine o South China Sea o sa West Philippine Sea o South China Sea. Tingnan niyo naman po. Napakaganda po ng nangyayari sa atin ngayon, di ba? Napakaganda na nangyayari na pagpapatakbo po kung paano po isettled ang West Philippine Sea o South China Sea. Di po ba? Napakatapang natin. Kaya natin makipagdigma. Dahil meron tayong presidente na napakataas ng tiwala ng mga Pilipino. Di po ba, mga tambay? Kayo po, mga tambay, ano po komento nyo? Baka marami pang hindi nasabi si Kamanong na talagang magpapataas ng survey ng ating Pangulong Marcos. Pwede nyo po i-comment, mga tambay. Baka mapakarami pa
na nakalimutan ni Kamanong yung mga sinasabing legacy na kapakipakinabang sa ating lahat. Di po ba? Maraming salamat po mga tambay. At syempre po, proud na proud si Kamanong dahil meron tayong presidente na mas magaling pa kay dating Pangulong Duterte. Ito na yon, pinakamagaling sa lahat. Kaya, kaya mga tambay, kayo po at tatanungin ni Kamanong, ganun din po ba ang nasa isip nyo, na nasa isip ni Kamanong, na ubod ng galing ang ating Pangulo? Pwede nyo po i-comment mga tambay. Di po ba? Muli po, maraming salamat at nagkaroon po tayo ng napakagaling at pinagkakatiwalaan ng taong bayan. 71% mga tambay, napakataas na survey galing sa Okta Research Survey mga tambay. Muli po si Katambay Manong, ubod ng saya at nagpapasalamat po sa inyo pong pag-like, share, and subscribe at sa inyong mga comment. Maraming salamat at nagkaroon tayo ng napakagaling na presidente ngayon sa panahon natin. Muli po, paalam, bye-bye, sa muli, ingatan nawa.